Magandang hapon, minamahal. Good afternoon, my dear still countrymen and our televiewers throughout the world. Good afternoon. Listen to the glorious gospel about this Jesus who loves you and will love you too. Let us pray. Father, there is in the name of our dear Jesus, anoint thy word, cast out unbelief and doubts from our dear still viewers, our dear still countrymen, and the peoples throughout the world, and bind the power of darkness, cast out unbelief and doubts from them in Jesus' name. Amen and amen. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Minamahal, kindly listen to the glorious gospel. For the kingdom of God is not in word, but in power. It is written in 1 Thessalonians chapter 5, rather chapter 1, verse 5, our gospel we brought unto you is not only in word, but in power. Amen. Praise the Lord. But if you hear the preachers preaching the gospel without power, without any result, nothing has happened into your life. If you happen to be a member of that congregation or those congregations, supposedly by believing the word of God uttered by the so-called men of God in their congregations, your problems, heart-breaking problems, will not heal. Your incurable diseases will not heal by the power of the living God. You do not feel the presence of the Lord in your life. There's no transformation, no regeneration, no signs and wonders and miracles, for this written in Hebrews chapter 2 verse 3 and 4. How can you skip the fires of hell if you neglect so great salvation, wrought with signs and wonders and miracles and gift of healing? Then that is not the congregation of God. These preachers are not preachers of God. They are not preachers of righteousness. They were not sent by God. Look for the truth, for the truth shall set you free. It is appointed that man once to die, after this day judgment. Do not gamble. You have only one life to live. Isa lang ang buhay ng tao. Manampalataya ka, tiyakin mo, nagkainda sa katotohanan, o may kayo magpamana ng buhay na walang gang. Kindly i-volume ninyo. Ako'y mapapaos. Huwag niyo i-full blast yan. Minamahal, sinabi ng Biblia, Matthew 16 verse 18, Peter, upon this rock I'm going to build my church. The gates of hell shall not prevail against it. The church of God is an overcomer. It is inherent in the church of God to overcome the devil, to cast out demons, not to release us a church of the living God that will be raptured, a perfect church without blemish, without wrinkles, spotless, to be brought to heaven. Iglesia ng Diyos, dalhin sa langit, magmamana ng buhay na walang hanggan, hindi dadaan sa libingan, magpalay sa mga demonyo, magpagaling mga sakit, talunin ang gawain ng masamang espiritu, hindi magtagumpay dito mga hold-upper, mga killer, mga murderer, mga terorista, dahil ito ay Church of the Living God, Iglesia ng Diyos, Diyos na buhay, Iglesia ng mabait na Diyos, na dati-rati
Hindi iglesia ng mabait na Diyos. Iglesia ng tao. Lumuluhod sa mga ginagawa ng tao. Na sinabi dito, our beloved Paul, sa 1 Thessalonians, chapter 1, verse 9, you knew how you turned to God, how we came to you, and how you turned to God from idols to serve the living and true God. Alam ninyo paano kayo na-converte namin at para tumakas sa mga Diyos-Diyusan upang maglingkod sa Diyos na buhay. Kindly read it in 1 Thessalonians chapter 1, verse 9. From the first epistle of St. Paul to the Thessalonians, chapter 1, verse 9. For they themselves show us what manner of entering in we had unto you, and how you turned to God from idols to serve the living and true God. Let magsabi, praise the Lord! Hallelujah! Praise the Lord! Minamahal, napakahalaga inyong pakinggan ang sinasabi ng Jesus Crusade. Jesus Miracle Crusade. Milagro na nakakabuti sa buhay ninyo. May prueba, may kabutihan, inyong matatanggap, may kapangyarihan, may pagbabago. Tunay na tunay, may prueba at ebidensya na hindi ka makailangan. Ito'y galing sa mabait na Diyos. Kapangyarihan, nagkagaling sa mabait na Diyos. Hindi kapangyarihan, galing sa demonyo. Dahil ito'y may kabutihan. Hindi daya, hindi hokus-pokus. Ika'y magiging maligaya. Ang mga problema lutas, ang karamdaman mo na pag-asa hospitalik gagaling sa pangalan ni Jesus. Ito'y mahalaga dahil ang karamdaman ay bunga ng kasalanan. Sa oras kay mananampalataya, maikay na patawad sa kasalanan. Ang karamdaman mo kahit anong karamdaman, kahit AIDS, cancer, leukemia, diabetes, gagaling sa pangalan ni Jesus. Sa pangalan ni Jesus, kapag napatawad ka, ang karamdaman mo ay gagaling. Prueba at ebidensya na ika'y tinanggap bilang anak ng Diyos, na mabait na Diyos, tagapagpana ng buhay na walang hanggang. Hallelujah, praise the Lord! Hallelujah, praise the Lord! Kahit sa mga bahay ninyo, sumigaw ka, hallelujah, upang mga demon tatakas, ang mga demon tatakas, pag sumigaw ka ng malakas, hallelujah, praise the Lord! Hallelujah, praise the Lord! Mayroon pinamahal, mga anak ng mabait na Diyos, hindi mangaral ang mabait na Diyos, sasabihin nung araw pa. Dahil hindi nangyari sa buhay nila na manalangin sa masakit kung magaling, magpalayas ng demonyo, talunan ng diablo dahil sila hindi mga anak ng Diyos, ng mabait na Diyos. Hindi naniwala sa Ebanghelyo. Maliwanag sa Biblia, ang maniniwala lang sa Ebanghelyo, siya magkabit ang buhay na walang hanggan. Ang maniniwala lang sa Ebanghelyo ni Kristo, ang magkaroon ng kapangyarihan. Ang manlalabang sa Ebanghelyo ni Kristo, ang magtanggap ng Espiritu ng Diyos. Sinabi ng Biblia, a man must have the Spirit of God, a man without the Spirit of Christ, he is none of his. Ang gagawin niyan, maninira ng katotohanan. Akala mo, ang sinasabi ay katotohanan. Walang iba kundi sirain ang tunay na Ebanghelyo ni Kristo na may pagpapala. May kapangyarihan tanggapin ka, may kabutihan, hindi ka na kaya ng hold-upper, hindi ka kaya ng kidnapper, rapist, killers, and murderers, hindi ka kaya ng mga terorista, walang sandata magtakwil laban sa iyo sa balatang lupa kapag ang Kristo'y nasa iyo, kapag ikay anak ng Diyos na magmana ng buhay, nulagag kapag ang Kristo'y nasa iyo. Hallelujah! Praise the Lord! Yung hindi mga mangaral ng Diyos, ni katating, kahit 1%, walang panalangin na dinidinig ng mabait na Diyos dahil sila'y kalaban ng mabait na Diyos. Sila'y kalaban ni Panginoon Kristo. Kaya kung meron kayo marinig, binamahal, laban sa Jesus Crusade o Jesus Miracle Crusade Ministry, mark this man or this men, they are demons, instrument of Satan. As it is written in John 4:44, they are of their father, the devil. They are liars, mga sinungaling. Katulad ng mga leader ng mga reliyon sa Matthew chapter 12, verse 21-22, nung nakita ang mahal na Panginoon Jesus, nagpagaling ng bulag, ng bingi, ng dam,
Anong dam sa Tagalog? Ng pipi. Nakita ng mga lider ng mga reliyon ang himala na hindi nagawa nila, hindi magagawa. Siniraan ng ating mga mahal na Panginoon. Sinabi, si Kristo ay puno ng mga diablo. Ngunit, ang katotohanan, nagpapatunay na ang karamdaman na wala ng pag-asa sa ospital, gumaling, walang makagawa nito, kundi ang mabait na Diyos lamang sa langit na punong-puno ng kapangyarihan. Amen! Hallelujah! Praise the Lord! Minamahal, lahat na kapatiran po dito na testigo sa kapangyarihan ng mabait na Diyos. Ikaw ay lahat ay nagpapatotoo sa buong daigdig. Kumakalat ang ating TV program sa buong daigdig. Pag ikaw ay nagpapalakpak with all gusto and enthusiasm, buong enthusiasm, buong kagalakan, nagpupuri ka sa Diyos, nagpasalamat ka, maniniwala mga tao, totoo ang ating sinasabi nito. May prueba, may katotohanan, may kabutihan. Kahit kumari, magpagkabalik-balik kamay mo, magpalakpak ka, humingal ka, hallelujah, praise the Lord. Minamahal, ako'y minamahal, hindi sumasagot sa mga atake laban sa akin. Ngunit kung ang mga kasinungalingan laban sa akin makakasira sa iyong pananampalataya, makahadlang sa katotohanan ng aking iniibig ng mga tao sa buong Pilipinas o sa buong daigdig, mag-aalinlangan sa aking sinasabi dahil may nagsisunungaling. Napakadali magsinungaling, minamahal. Magsaltang demonyo. Walang puribat ebidensya na kay iniibig. Ngunit ang nagsasalita sa inyo, dalang kapangyarihan, ang kabutihan, ang kagalingan sa mga karamdaman. At ang katuwiran ni Kristo, Espiritu ng Diyos, matanggap ninyo. Matitiyak mo, ikay akit sa langit at magkaroon kami ng buhay na walang kang kagkiminiwala sa aking sinasabi sa pangalan ni Jesus. Not only in words, but in power. Power to solve your problems. Power to make you a new creature. A Christian by heart, indeed and truth and in eternal life. Power to become a child of God, born for heaven. You can receive the Spirit of the living God, great faith in God, great power from on high, the Spirit of the living God and God's love. He will empower you to tread on serpents and scorpions and over all the powers of the enemy, and nothing shall be hurt you. You can cut out the demons, you can overcome the devil, you can triumph over Satan, terrorism and Satanism. No terrorist can overcome you. You are a child of God, indwelt by the Spirit of the living God. Templo ka ng Diyos, walang makatalo sa iyo sa pangalan ni Jesus. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Patunayan ko sa inyo, mahal, na totoo nung sinabing mabait na Diyos, Peter, upon this rock I'm going to build my church. The gates of hell shall not prevail against it. This is the entire church. A church that will overcome Satan. A church that will never be cowed, will never be scared. Hindi pwede takutin ng diablo, ng terorismo, kahit anong demonyo, hindi makatakot sa church of the living God. For this is the perfect church, without blemish, without wrinkles, spotless, to be brought to heaven. Ito ang Eklesia, galing sa lusak ng kasalanan, mga makasalanan, nung nakinig ng Panginoon ni Kristo, natanggap ang Espiritu ng Diyos, nagbabago na ang makaramdaman nila, cancer, leukemia, TB, diabetes, AIDS, gumaling na sa pangalan ni Jesus. Masamang ugali dati, nagbago silang lahat. They became members of the Jesus Church. Church of the living God that will be raptured. Buhay na Iglesia dalhin sa langit, magmamana ng buhay na hanggang na sinabi sa Matthew 16 verse 18, Peter, upon this rock I'm going to build my church, the gates of hell shall not prevail against it. Hallelujah, praise the Lord. Kindly read it, our beloved brother Nanding, Matthew 16 verse 18.
Mateo Kapitulo 16, versikulo 18. At sinabi ko naman sa iyo na ikaw ay Pedro, at sa ibabaw ng batong ito ay itatayo kong aking iglesia, at ang mga pintuan ng Hades ay hindi magsisipanig laban sa kaniya. Ang tinutukoy minamahal, tayo, kailanman ang demonyo hindi nagtagumpay laban sa atin sa pangalan ni Jesus. Amen! Amen and amen. Praise the Lord! 1 Corinthians chapter 12, verse 27 and 28, our beloved Brother Frank Rula, kindly read it. Minamahal, sundan po ninyo. Ang aking sinasabi ay may prueba, may ebidensya, may resulta. The answers to prayers of our loving God, signs and wonders and miracles, solutions to heartbreaking problems can bear me out, can bear witness to my word that we are the church of the living God. That ang iglesia ng Diyos dalhin sa langit buhay, magmamana ng buhay na walang hanggan. First Epistle of St. Paul to the Corinthians, chapter 12, verse 27 and 28. Now ye are the body of Christ and members in particular. And God that set some in the church, first apostles, secondarily prophets, thirdly teachers, after that miracles, then gift of healings, helps, governments, diversities of tongues. Amen. Let us have a praise the Lord. Minamahal, aming magigilin mga televiewers, kalapatiran sa ere, on the air, kindly follow me. Sinabi nila, hindi raw totoo ang aking sinasabi. Now we are the church of the living God. Sa 1 Thessalonians, 1 Corinthians 2:27, nakalagay, propita, apostol, himala, pagpapagaling, propesya. Nandiyan sa Biblia, ito nangyari sa atin lahat sa Church of the Living God, sa Jesus Miracle Crusade Ministry. Lahat ng mga sinabi sa Biblia ay nasa atin lahat sa pangalan ni Jesus. Sinungaling daw ako dahil sinabi, kalanman ang mga anak ng Diyos ay hindi talunin ng Diablo. Sila'y akin. Ngunit, tingnan po natin, dahil sinabi natin, mahal na Panginoon, Peter, upon this rock, I'm going to build my church. I will build your. Nung sinabi niya ito, mayroon ng church doon. Sila beloved Peter, beloved Paul. Ngunit si beloved Paul ay napugutan ng ulo. Si beloved Peter, pinako, patiwarik. Si Judas, dinaig ng Diablo. Ipinagbili ang ating mabait na Panginoon Jesus ng 30 pieces of silver. Anong ginawa? Nagpatiwakal, namatay si Peter, dinaig ng Diablo. Si Stephen, binato, pinatay, anak ng Diyos. Siya'y mangaral pa ng mga Panginoon. Kindly read it. Acts chapter 7, verse 59. Minamahal, tingnan mo, kayo madaya kayo ng mga sinungaling sa television at sa radyo. Hanapin mo na sa Biblia kung natalo ang mga anak ng Diyos. Sinabi ko, ang tinutukoy na Church of the Living God dahil sa langit buhay, ang Jesus Church, the Jesus Miracle Crusade Ministry. Kailan ba hindi magtali, hindi magtagtagubayan, hindi maglaban dito? Hallelujah! Sumigaw kayo, puri ng Panginoon! Hallelujah! Praise the Lord! Hallelujah! Praise the Lord! Hallelujah, praise the Lord. Sinabi, sa last days, sa end time, sa huling araw, dadalhin ang iglesia ng Diyos, dagitin sa salubong sa ating mabait na Panginoon Jesus, sa lapap, to meet the Lord in the air. Ang iglesia ng Diyos, buhay, dalhin sa langit. Ephesians 5:27, a perfect church without blemishes, without wrinkles, spotless, will be brought to heaven. Ang church na ito ay nagpapuri sa mabait na Diyos. Takot na takot magkasala. Ang tinutukoy dito, ito yung last days. This is the church of the living God. Ang Jesus Miracle Crusade Ministry, in the name of Jesus, praise the Lord. Hallelujah! Hallelujah!
Praise the Lord! Minamahal, malakas sa pagpuri mo niyo, pinipurin niyo, hallelujah, praise the Lord! Buong daigdig ating pinapangaralan, minamahal. Buong daigdig ang ating kinukumpirte na sila lahat bagaw sa kami ng Diablo, mahilig sa mga reliyon, mahilig makinig ng sinungaling. Ngunit dito, makita ang katotohanan, hindi sa salita, kung may kabutihan, may kapangyarihan, matatanggap nila. Not with the test of man's wisdom, but in demonstration of the Spirit of power, so that their faith should not stand in the wisdom of man, but in the power of God. Their faith should not stand in the lies of men. Words that are baloney, enticing words, without evidences, without any good thing. But here, the power of God is demonstrated. You are blind, you can see. You are sick of cancer, you'll be healed. You are a leper, you'll be cleansed by faith in God, by prayer in God. You'll become a new creature when you save the Spirit of the living God. Magbabago ka, may prueba, may ebidensya, may katugunan sa panalangin. It can be proven beyond any shadow of doubt that you are bound for heaven, na kaya anak ng Diyos, nagmagmana ng buhay na walang hanggang. Hallelujah! Praise the Lord! Kindly read it. Mga taga-Efeso, Kapitulo 5, versikulo 27. Upang ang iglesia ay maiharap sa kanyang sarili na maluwalhati, na walang dungis o kulubot o anumang gayong bagay, kundi ito'y nararapat maging banal at walang kapintasan. Amen. Thank you. Thank you. Praise the Lord. Kindly read it. Acts chapter 7, verse 59. Ito'y preacher, anak ng mabait na Diyos, tinalo ng Diablo. From the book of Acts, chapter 7, verse 59. And they stoned Stephen, calling upon God and saying, Lord Jesus, receive my spirit. Amen. Tingnan namin na mahal. Mayroon diyan mga sinungaling sa telebisyon, sa radyo. Ako rin sinungaling. Kailan may hindi raw talunin ng Diablo ang mga anak ng Diyos. Maaari si Stephen ay walang pananampalataya. Maaari si Peter walang pananampalataya. Si Brother Paul walang pananampalataya. Ngunit ang ating pananampalataya ay hanggang langit. Hallelujah! Praise the Lord! Hallelujah! Praise the Lord! Hallelujah! Lahat pagsabi, praise the Lord! Kung nagkulang sa panalangin, nung siya ay nabilanggo, minamahal, sinabi, patuloy ang panalangin magdamag, kaya si Peter ay hindi napugutan ng ulo ni King Herod. Patuloy panalangin ng mga Kristiyano para kay Peter, beloved Peter. Mari nga, nagkulang sila sa panalangin, kaya tinalo ng Diablo. Kaya yung nagsinungaling, sinisira ang ating church. Yung mga sinungaling na wala sa katotohanan, hindi mangaral ng mabait na Diyos, hindi mga anak ng Diyos, nung araw pa raw pagpapagaling, sasabihin sa iyo, alam mo ang asin ay matamis. Ika'y papayag dahil sinabi ni sinungaling, matamis ang asin. Maniwala ka? Hindi ka maniwala na dito ang mabait na Diyos ay nagpapagaling. Ikaw mismo gumaling eh. Amen! Hallelujah! Praise the Lord! Sila ay di ba anak ng Diyos, mabait na Diyos, hindi sila gagaling. Dahil kagalingan sa panalangin ay para lamang sa mga anak ng mabait na Diyos. Ibibigay sa mabait na Diyos. Amen! Hallelujah! Praise the Lord! Ang hindi anak ng mabait na Diyos ay hindi tugunin sa panalangin. Hindi bibigyan ng kabutihan. Itatapon pa nga sa impyerno eh. Ang hindi mananawala sa Ebanghelyo, ba't gagaling karamdaman nila? Kaysa sabihin, ay di totoo yan! Dahil hindi gumaling sa kanila. Hindi nangyari himala, nangyari sa atin dahil tayo mga anak ng mabait na Diyos. Amen! Praise the Lord! Hallelujah! Praise the Lord! Ako rin sinungaling. Tingnan mo yun, mahal. John chapter 13, verse
John chapter 3, verse 13, and Acts 7, verse 59. Kindly read it. Juan Kapitulo 3, versikulo 13. At walang umakyat sa langit kung hindi ang nanggaling sa langit. Sa makatuwid bagay ang anak ng tao na nasa langit. Anong libro yan, beloved? Ezer Bascon. Ano book? Juan Kapitulo 3, versikulo 13. At walang umakyat sa langit kung hindi ang nanggaling sa langit. Sa makatuwid bagay ang anak ng tao na nasa langit. Kindly read it. John chapter 18, verse 3. Juan Kapitulo 18, versikulo 3. Si Judas nga, pagkatanggap ng pulutong ng mga kawal at mga punong kawal na mula sa mga pangulang saserdote at mga pariseo ay nagsiparoon na may mga ilawan at mga sulo at mga sandata. Kindly, tuloy. Si Jesus nga, na nakatataho ng lahat ng mga bagay na nasasapit sa Kanya ay lumabas at sa kanila ay sinabi, "Sino ang inyong hinahanap?" Sinagot niya sila, "Si Jesus na taga Nazaret." Sinabi sa kanila ni Jesus, "Ako nga." At si Judas din naman na sa kanya nagkanulo ay nakatayong kasama nila. Tuloy, kindly. Pagkasabi nga niya sa kanila, "Ako nga," ay nagsiurong sila at nangalugmok sa lupa. Muli nga silang tinanong niya, "Sino ang iyong hinahanap?" At sinabi nila, "Si Jesus na taga Nazaret." Sumagot si Jesus, "Sinabi ko sa inyo na ako nga. Kung ako nga ang inyong hinahanap, ay pabayaan niyo ang mga ito na magsiyaon sa kanilang lakad upang matupad ang sinalita niya. Sa mga ibinigay mo, sa akin ay hindi ko iniwala kahit isa." Tuloy. Kindly. Versikulo 10. Si Simon Pedro nga na may tabak na nagbunot nito ay sinugatan ng alipin ng dakilang saserdote at tinagpas ang kanyang kanang tainga. Ang pangalan ng alipin yaon ay Malco. Sinabi nga ni Jesus kay Pedro, "Isalong mo ang iyong tabak. Ang sarong sa akin binigay ng Ama ay hindi ko baga iinumin." Kaya dinakip si Jesus ng pulutong at pangulong kapitan at ng mga punong kawal ng mga Hudyo at siya ay ginapos. Lahat magsabi, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Minamahal, hindi po kayo madadaya kung hindi kayo magkinig ng mga kasinungalingan. Pag kayo nakarinig ng laban sa Jesus Crusade, ito'y mga anak ng hari ng kadiliban. Sigurado ang tinutuligsa ay ang nasa katotohanan. Dahil naturalisa sa mabait na Diyos, tumugon sa panalangin ng matutuwid. Naturalisa sa Diyos pagpagaling ng karamdaman na bunga ng kasalanan upang malalaman mo talagang totoo may langit at may Diyos na nagmamahal sa inyo, sa atin lahat. Ang karamdaman ay bunga ng kasalanan na sa oras manampalataya ka at napatawad ang kasalanan mo, ang karamdaman mo, kahit anong karamdaman ay gagaling sa pangalan ni Jesus. Sundan po minamahal, may prueba, Mark 3, verse Marcos chapter 2, verse 3, 4, and 5, and 11. Can you read it? Marcos Kapitulo 2, versikulo 3, 4, 5, 6. At sila'y nagsidating na may dalang isang lalaking lumpo. Sa kanila na usong ng 4, at nang hindi sila makalapit sa kanya dahil sa karamihan, ay kanilang binakbak ang bubungan ng kaniyang kinaroroonan. At nang yaoy kanilang masira, ay hiniugos nila ang higang kinihiga ng lumpo. At pagkakita ni Jesus sa kanilang pananampalataya, ay sinabi sa lumpo, "Anak, ipinatatawad ang iyong makasalanan." Ngunit mayroon doong nakakaupong ilan sa mga eskriba at nagbubulay-bulay sa kanilang mga puso.
Versikulo 10, dadapat upang maalaman ninyo na ang anak ng tao ay may kapamalaan sa lupa na magpatawad ng mga kasalanan. Sinabi niya sa lumpo, sa iyo ko sinasabi, pagtindig ka, buhatin mo yung higaan at umuwi ka sa bahay mo. At nagtindig siya at pagdakay binuhat ang higaan at yumaan sa harap nilang lahat, ano pa nagtaka silang lahat at niluwalhati nila ang Diyos na nagsasabi, kailan may hindi tayo nakakita ng ganito. Amen. Let us say, praise the Lord. Anong makita natin doon, minamahal? Pananampalataya. Natuwa ang mabait na Panginoon Hesus na may pananampalataya ang may karamdaman at magkasama. Kaya napatawad ang kasalanan. Nung napatawad ang kasalanan, ang lumpo gumaling, tumayo at lumakad umuwi sa bahay nila. Amen! Kaya minamahal kayo lahat sa mga ospital. Kayo lahat na may magkaramdaman. Pulubi ka, mayaman ka. Pag nagkaroon ka ng pananampalataya, pumunta ka rito. Yung po'y pananampalataya. Tanggapin mo si Kristo, mahal na Panginoon. Diyos na buhay. Kanyang kagalakan magpagaling ng karamdaman patawad sa kasalanan. Dahil karamdaman ay bunga ng kasalanan. Sa oras, ikaw ay magkaroon pananampalataya at ang kasalanan mo ay mapatawad. Ang karamdaman mo ay gagaling sa pangalan ni Jesus. At mayroon ka ng prueba na ikaw'y anak ng mabait na Diyos. Ang pangalan mo nakasulat sa aklat ng buhay sa langit. Mayroon ka ng kapangyarihan magpalayas ng demonyo. Kapangyarihan palayasin mga demonyo, terorista, killer, murderer, rapist. Walang magtagumpay na demonyo laban sa iyo dahil nagbibigay ang Panginoong kapangyarihan. Yurakan ang lakdat serpente. Ang lakdat serpente, yurakan mo si Satanas. Walang demonyo magtagumpay laban sa iyo dahil ang Kristo ang gumawa ng langit at lupa ay nasa iyo. Ikaw ay anak ng mabait na Diyos, nagmagmana ng buhay na walang hanggan. Hallelujah! Praise the Lord! Kung hindi kayo pupunta rito sa Jesus Miracle Crusade Ministry, saan kayo pupunta? Tiyak, impyerno. Impyerno kita sa iyo, minamahal, sa buong daigdig. Tayo nadaya ng mga reliyon. Ilang libong taon na nakalipas sa Pilipinas. 450 years we were deceived by religions pretending to preach the gospel, to spread the gospel, but out to grab, to conquer other lands for selfish ends. Dahil sa katagalan ang ating mga lolo't mga lola na daya na mga kampo ni Satanas sa mga bansa, tayong mga anak, ang akala natin ay katotohanan. Ang sinabi natin mga lolo't mga lula, dito sa Biblia, walang bautismo kundi yung malaki na makasalanan. Dahil ang bautismo sa dictionary ay ang pagtanggal ng kasalanan, ang paglibing ng makasalanan, pag-ahon sa iyo pagkatapos maniwala sa Panginoon Kristo. Nagsisisi ka, tanggapin mo si Kristo, iyong tagapagligtas. Ang iyong makaramdaman ay gagaling pagkatapos mo matawad sa iyong kasalanan. Ang karamdaman mo ay gagaling sa pangalan ni Jesus. Itiyak, ikay anak na ng mabait na Diyos, nagmagmana ng buhay na walang hanggan sa piling ng Diyos sa langit. Ang iyong pinanawalaan ay hindi salita, kundi Ibanghilyo na kasulat sa Biblia, sa banal na kasulatan. Hallelujah! May prueba, may kabutihan. Dahil sinabi ng mabait na Diyos, I am the way, the truth, and the life. Ako ang buhay, ako ang katotohanan. Si Kristo ang buhay! Pag mayroon kang Espiritu ng Diyos, mayroon kang buhay sa piling ng mabait na Diyos. Hindi ka kayanan, hindi ka talunan ng masamang Espiritu. Ikaw ay matagumpay na Kristiyano. Basahin po natin, minamahal, sa 1 Thessalonians chapter 1 verse 5. Can you read it? First Epistles of St. Paul to the Thessalonians chapter 1 verse 5.
For our gospel came not unto you in word only, but also in power and in the Holy Ghost, and in much assurance, as ye know what manner of men we were among you for your sake. Kindly, read it. Tuloy. And ye became followers of us and of the Lord, having received the word in much affliction with joy of the Holy Ghost, so that ye were ensamples to all that believe in Macedonia and Achaia. For from you sounded out the word of the Lord, not only in Macedonia and Achaia, but also in every place your faith to Godward is spread abroad, so that we need not to speak anything. In verse 9, for they themselves show of us what manner of entering in we had unto you, and how you turned to God from idols to serve the living and true God. Lahat pagsabi, praise the Lord! For they themselves show of us what manner of entering we had unto you, how you turned to God from idols to serve the living and true God. Nalaman po ninyo paano kayo dumating sa inyong mga buhay. Dala namin ang kapangyarihan ng mabait na Diyos. Ibanghilyo ni Kristo, mabuting balita, nagabay kayo na ng palataya, tanggapin mo si Kristo, magbabago ka, ang karamdaman mo na bunga ng kasalan gagaling, ang problema ay malulutas, matanggap ang Espiritu ng Diyos, ang kapangyarihan, ikay anak na ng Diyos, na magmana ng buhay na walang gang. You know how you turn to God from idols to serve the living and true God. Alam ninyo, paano ko tumakas sa mga Diyos-Diyosan, sa mga ributo, upang maglingkod sa Diyos na buhay. Amen, hallelujah, praise the Lord. Kindly read it in Tagalog. Ang unang sulat ni Apostol Pablo sa mga taga-Tesalonica, Kapitulo 1, versikulo 5 hanggang 9. Kung paano ang aming ebanghelyo ay hindi dumating sa inyo sa salita lamang, kundi sa kapangyarihan din naman, at sa Espiritu, at sa lubos sa katiwasayan na gaya ng inyong nalalaman, kung anong pagkatao namin ang aming ipinakita sa inyo dahil sa inyo, at kayo nagsitulad sa amin at sa Panginoon, nang inyong tanggapin ang salita sa malaking kabigatian na may katuwaan sa Espiritu Santo. Na anupat, kayo naging uliran sa lahat ng mga nananampalatayang nga sa Macedonia at nga sa Achaia, sapagkat mula sa inyo'y nabansag ang salita ng Panginoon, hindi lamang sa Macedonia at sa Achaia, kundi sa lahat ng mga dako, ay natanyag ang inyong pananampalataya sa Diyos, na anupat kami ay walan ng kailangan magsabi pa ng anuman. 9. Sapagkat sila rin ang nagbalita tungkol sa amin, kung paanong nangapasok kami sa inyo, at kung paano nagbalik kayo sa Diyos mula sa mga Diyos-Diyosan, upang maglingkod sa Diyos na buhay at tunay. Amen! Praise the Lord! Kaya tumalikod sa mga Diyos-Diyosan, sa mga ginawa ng kami ng tao, dahil hindi tunay na Diyos. Huwag natin ipipilit yung ating pininiwalaan bunga ng pagkadaya na tayo'y pinilit, tinakot ng mga leader ng reliyon galing sa Espanya at Roma. Ating paniniwalaan ang sinabi ni Beloved Paul, mangaral sa Ebanghelyo ni Kristo dito sa Biblia, at ikaw ay magigitna, magugulat. Paano tinanggap ng mga tao sa Macedonia? Ang mga tumanggap ay mga may kahirapan, may mga karamdaman. Ang ibig sabihin, ang naniwala sa Ebanghelyo ni Kristo dala ni Beloved Paul at mga apostoles ay may kapangyarihan na gagaling magkaramdaman. Magbabagong tao, magligtas sa kami ng diablo, magmana ng buhay na hanggang sa piling ng mabait na Diyos. Ang naniwala, yung may mga problema, may karamdaman doon sa Macedonia, sa Europa. Kumusta ang walang mga problema, walang karamdaman? Hindi naniwala, ang ibig sabihin ayaw nila ng langit, gusto nila ng impyerno. Ganon din dito, minamahal. 95% nandito sa Jesus Miracle Crusade Ministry ay lahat may mga problema, may mga karamdaman, wala na pag-asa sa ospital. Kami mga Katoliko, nakatanggap kay Kristo, nakatanggap ng Espiritu ng Diyos. Nagbago ang mga buhay, nalutas sa mga problema, nagbago ang mga ugali,
gumaling makaramdaman na bunga ng kasalanan, aming natiyak na si Kristo ang buhay ay nasa amin, kaya may tagapagmana ng buhay na walang hanggan. Minamahal, mahina yata ang palakpakan. Hallelujah! Praise the Lord! Hallelujah! Praise the Lord! Nalaman namin na ang Ebanghelyo ni Kristo ay hindi sa pamagitan ng salita lamang. For the kingdom of God is not in word but in power. Power to solve your problems. Power to change you. Power to bring you to heaven. Kalutulad ng isang kutsi, kapag may gasolina, tatakbo kahit saan pupunta. Pag walang gasolina, walang espiritu ng kapangyarihan tumakbo. Ganon din ang Kristiyano. Kami mga Romano Katoliko, mga 20 years ago, 30 years ago, 5 years ago, 1 year ago, 1 month ago, hindi tumatakbo sa katuwiran, laging alipin ng demonyo, laging nagkakasala, nagkakaskit, alipin ng kasalanan, alipin ng diablo, ngunit tunatanggap si Kristo, lumalakad sa katuwiran, gumaling karamdaman, nagpupuri sa Diyos, hindi nagkakasala, ngayon tagapagmana ng buhay na walang hanggan. Nakatanggap kami ng Espiritu ng Diyos dahil sinabi, kailangan ang tao may Espiritu ng Diyos. Paano mo malalaman ikaw ay akit sa langit? Malalaman mo kapag mayroon kang Espiritu ng Diyos. Paano mo malalaman mayroon kang Espiritu ng Diyos? Magbabago ka, ipatong mo kamay mo sa maskip, gagaling mo may sakit sa pangalan ni Jesus. Hallelujah! Bagong nilalang! For a man must have the Spirit of God, a man without the Spirit of Christ, the son of his. Galatians 5:22, kapag mayroon kang Espiritu ng Diyos at iniibig mo ang mabait na Diyos, iniibig mo ang kapwa mo, iniibig mo yung kaligtasan, ang katuwiran, ang Espiritu ng Diyos na nasa iyo, bubunga ng siyam na bunga ng Espiritu Santo. Kindly read it. Mga taga-Galacia, Kapitulo 5, versikulo 22 at 23. Datapwat ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig, katuwaan, kapayapaan, pagpapahinuhod, kagandaang loob, kabutihan, pagtatapat, kaamuan, pagpipigil. Laban sa mga gayong bagay ay walang kautusan. Lahat magsabi, praise the Lord. Anong kautusan, minamahal? Pag mayroon ka ng bunga ng Espiritu Santo, siyam, laban dito ay walang kautusan. Kautusan ng batas ng kalikasan. The law of nature of sin and death. It is man's nature to commit a sin and die and be destroyed in the hellfire. It is man's nature to commit a sin and die and be thrown into hell. But the moment you have the Spirit of the living God, it will bear fruit. Bubunga ng siyam na Espiritu Santo, siyam na bunga ng Espiritu Santo, joy, peace, love, temperance, meekness, goodness, long-suffering, and gentleness. Against such there is no law. Laban dito ay walang batas ng kalikasan ng kamatayan, walang batas ng kalikasan ng kasalanan. Ang kasalanan, batas ng kalikasan, ang nature na turusan ng tao magkakasala, papanaw na lalayas na sa iyo, wala ng kapangyarihan ng kalikasan ng kamatayan, wala ng kapangyarihan ng kalikasan ng kasalanan. Hindi ka na alipin ng kasalanan. You're over and above below sin and death. For the life, for the Spirit of life in Christ Jesus will make you powerful against the law of sin and death. Mayroon greater law. May batas, mas dakila kaysa batas ng kalikasan ng kamatayan at kasalanan. The law of the Spirit of life in Christ Jesus will make you free from the law of sin and death. Goodbye kamatayan, goodbye kasalanan. You're over and above the law of sin and death. Sa ibabaw ka na ng kamatayan, sa ibabaw na ng kalikasan ng kasalanan. Hindi ka na dadaan sa libigan, hindi ka na alipin ng kasalanan. Akit sa langit, magmamana ng buhay na hanggang buhay. Hallelujah. Praise the Lord, the Spirit of Christ. Love Christ in Jesus will make you powerful against the law of sin and death. Romans 8 chapter 2 verse 4. Romans chapter 8 verse 2. Epistle of St. Paul to the Romans, chapter 8, verse 2. For the law of the Spirit of life in Christ Jesus hath made me free from the law of sin and death. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Puring tuwang-tuwa, nagpupuri ka at sumigaw ka. Hallelujah. Praise the Lord.
Lord! Hallelujah! Praise the Lord! Hallelujah! Praise the Lord! Minamahal, sa CNN, newspapers, naka-broadcast ang meteor, malaking planeta, tatama sa atin by October. Sinabi sa balita. Sinabi ng scientist, US astronomers, ngayon na tumawag ka sa inyong Diyos. Sinong tatawag? Ang mga anak ng Diyos, mabait na Diyos, ang tunay ng mga anak ng Diyos. Ngunit, sila na hindi pakinggan ng mabait na Diyos dahil walang Espiritu ng Diyos, kabag-habag. Calamities will occur with devastating effect throughout the world. I give you two options, two alternatives. You leaders of the world, presidents and kings throughout the world. One, you hear the gospel. Serve God. Accept Jesus as your spiritual Savior. As a token of your belief in the gospel, send your financial support to the Jesus Crusade. We need hundreds of billions of dollars for the crusade throughout the world. The moment you do this, all nations of the world who are against atomic war, nuclear war, who are afraid of that meteor to hit our planet Earth, who are afraid of nuclear weapons, after you have done this, you leaders of the world, one of the two alternatives, one of two options, the time I will decree that the meteor incoming, I will decree it will be melted in 3 seconds in Jesus' name. Then I will decree terrorism will be entirely wiped out throughout the world in the name of Jesus. All the Abu Sayyabs, they believe all the terrorists throughout the world will be petrified. They'll have no nerve to pull the triggers of their guns or to allow any bomb to explode. They'll be frozen. Terrorism, communism will be completely wiped out throughout the world in the name of Jesus. I will decree all the nuclear weapons of China, North Korea, Iraq, Iran, and Russia's electron bombs and nuclear weapons, I will decree in 3 seconds it will be destroyed in the name of Jesus. What will you do, my dearest leaders of the world? Send in your love offering to God through the Jesus Miracle Crusade Ministry as an expression of your belief in the gospel, expression of your faith in God, and God will answer. If it will not come to pass, myself and my entire family, you shoot us at the firing squad. If it will not come to pass. But I tell you, God, our loving God, loves everybody throughout the world.
He wants everybody to hear the gospel. I need trillions of dollars for the gospel throughout the world. This is your time. Anyway, if there is war that will explode, declare war. All your trillions of dollars, your cities will be destroyed. But the moment you hear the gospel and believe me what I'm saying, you'll be spared. There will be no atomic war, nuclear weapons, atomic bombs, hydrogen bombs, electron bombs of Russia will be destroyed in 3 seconds. Here, the lepers are healed. The blind were able to see. The impieces were converted to Christianity. The terrorists were silenced. Because it is written, if you are a righteous man, your enemies will hide away from you. They will flee from you. Where are the terrorists? Where are the killers and the murderers? I will challenge throughout the world. I challenge and I declare war against communism. I declare war against terrorism. And we are victorious in the name of Jesus. They are hiding away from me for fear of me. The Bible is true. Ang Biblia ay totoo. The Bible is true. My enemies, the terrorists, the communists are hiding away from me for fear of me. They are afraid of me. Because I'm a man of God. Hallelujah! Praise the Lord! It is not to shame them, but this is a testimony. The truth I'm telling you, so that it will redound to your benefit. Sa inyong kabutihan ng lahat, mga komunista, mga terorist, PNP, mapapabuti sa oras na manampalataya, matanggap si Kristo, maging mga anak sila ng Diyos na kawagmana ng buhay na walang hanggan. Ang makaramdaman ay gagaling. Magbabago sila. Hindi na maggugutom. Mayroon ang mabait na Diyos mag-supply sa kailang pangailangan. Dahil sinabi ng Biblia, my God shall supply all your needs according to His riches in Christ Jesus our Lord. Ang mabait na Diyos ang magbibigay. Totoo, ang papapagaling ng karamdaman ninyo, ang mabait na Diyos. Ang aking Diyos ay magiging Diyos mo. Ang aking tagapagligtas, maging tagapagligtas mo. Siyang buhay, siyang daan, siyang katotohanan. You need a Savior to save you from the paths of hell, from sin, from the hands of Satan, from sickness and disease, from killers and murderers. Kaya minamahal, ang aking minamahal mga kababayan sa bansang Pilipinas, napakadali malutas ang problema sa Mindanao. Patayan kaliwat kanan. Kahit sa bansang Pilipinas, patayan kaliwat kanan. Ito'y pinagtulot ng mabait na Diyos na walang magagawa ang tao, kundi ang Diyos lamang, si Kristo, ang Diyos na buhay. If you are going to believe and repose your trust and confidence in Him, for in Him nothing is impossible. If you are a child of God, whatever you ask, in the name of our dear Jesus, the Lord God will answer. He will answer and solve your heartbreaking problems. Terrorism sa Mindanao, baliwala yan sa pangalan ni Jesus. Hallelujah! Praise the Lord! Hallelujah! Praise the Lord! Sinabi ng Biblia sa Romans 8:9, a man must have the Spirit of God. Ang tao ka lang may Espiritu ng Diyos. Ang lahat ng walang Espiritu ng Kristo, hindi kanya. Tanggapin nyo. John chapter 1 verse 12. Sa kanya na tumanggap, bibigyan ng kapangyarihan maging anak ng mabait na Diyos. For as many as receive Him, He gave them power to become the sons of God, if sons and daughters, then heirs of eternal life. Tanggapin lahat ng aking mga ginigiliw na mga kapwa ko Pilipinong mabait na mga tao sa buong Pilipinas. Tanggapin si Kristo ang mahal na Panginoon. Now is the day of salvation. Now is the accepted time. Ngayon, narinig mong mabuting balita na kailigtas sa kami ng diablo sa impyerno.
tanggapin mo si Kristo ang Diyos na buhay, iyong tagapagligtas. Hindi nung tayo sisinilang, hindi nung tayo nagkaroon ng reliyon, ngayon ang kaligtasan, ngayon ang pagtanggap ng kaligtasan, tanggapin mo ang mahal na Panginoon, ang kanyang Espiritu, for without the Spirit of Christ, you are none of His. Kahit panong gawin mong simba na simba araw at gabi, araw-araw, pag wala kang Espiritu ng Diyos, hindi ka dinggin ng mabait na Panginoon. Kung ibig mo ng langit, ibig mo malakas, laban sa kabilang Diablo, laban sa Diablo, laban sa kasalanan, laban sa kuldapin, mga kidnapin, mga rapist, laban sa terrorism, tanggapin si Kristo. Kayo lahat sa mga bahay, sa buong daigdig, throughout the world, receive Jesus, dear Jesus, as your personal Savior. As I pray, touch your hands to your TV screens. You say, dear Jesus, I need you. Come into my heart. I believe. Yes, dear Jesus, I believe. Come into my heart. I need you. Pinamahal ang lahat ng ibig, maging tunay na anak ng Diyos. Come to the front. Bumaba ko, minamahal kayo. Ang ibig maging tunay na Kristiyano. Ang baguhan dito, tanggapin si Kristo. Ang mahal na Panginoon, yung sariling tagapagligtas. Kayo lahat sa mga bahay ninyo, minamahal, sa buong Pilipinas, sa buong daigdig, receive our dear Jesus as your personal Savior. Your sicknesses will be healed after you have believed and be baptized in the name of Jesus. Kapag kayo nabautisman sa pangalan ni Jesus, magsisi ka, ang karamdaman mo na bunga ng kasalanan ay gagaling. At ikay maging tunay na anak ng mabait na Diyos. Iyak, akit ka sa langit, magmamana ng buhay na walang hanggan. Habang tayo binuhay ko pakanta, oh, dear Jesus loves you so much. He suffered and died for you in Calvary to grant unto us eternal life in heaven. Oh, dear loving, adoring Savior does not want anyone to perish in the fires of hell. He wants everybody to be with Him in His kingdom in heaven. Come, receive our dearest Jesus as your personal Savior. Let our dearest Jesus enter your hearts. For His meek and lowly heart, He will give rest unto your souls. For His yoke is easy and His burden is light. You that have heart-breaking problems, you that have incurable sickness and diseases, you that are heavy laden, our dearest Jesus will give you rest. Take upon you His yoke. Serve Him. Or if you do not serve Him, He'll be destroyed. You'll be destroyed in hell beyond your darkest reckoning. You need our dearest Jesus to save you from all your heartbreaking problems. Once upon a time, we were in sin to perdition. We were about to be destroyed in the fires of hell. But one day, our dearest Jesus came into our hearts and received us from all our problems, from heartaches and pains. We became His children, heirs of eternal life. What a loving God we have, so rich, so tender, so great and wonderful God. We need Him. You need Him as your Savior. Kailangan mo siya minamahal. Papasukin mo siyang puso minamahal. Kaya lahat sa mga bahay ninyo, ipatog po ninyo magkamay sa TV screen. Sabihin po ninyo, mahal na Panginoon, ako'y nanampalataya sa inyo. Dearest Jesus, I believe in the grace gospel, the power of God unto salvation. I believe. You say, I believe, my dearest Jesus. Forgive my sins. Cleanse me from all unrighteousness. Make me your child, a son or daughter of God, an heir of eternal life. Forgive my sins, O Lord. I believe in thy glorious gospel. Father, dearest, I pray in the name of our dearest Jesus, forgive me, Lord. Cleanse me from all unrighteousness. Kaya minamahal lahat nandito, sabihin po ninyo,
sa mga bahay ninyo, sa television, mahal na Panginoon, ang kinanampalataya sa iyo. Tinatanggap kita aking sariling tagapagligtas. Mahal na Panginoon, patawarin mo po ako sa aking magkasalanan. Ako po'y nagsisisi sa lahat ng aking magkasalanan. Iligtas mo ako sa ampun aking mamahal sa buhay sa pangalan ni Jesus. Cause me to serve you. Mahal na Panginoon, gawin mo kong tunay na anak ng mabait na Diyos sa pangalan ni Jesus. Tenderly, Jesus is calling. Yes, Father, dearest. In the name of my dearest Jesus. Come, Have mercy upon them. Bless them, O Lord. Merciful, loving Father in heaven, in the name of our dearest Jesus. Have mercy upon all my dearest would-be brethren, my dearest brothers and sisters, my dearest fellow countrymen, peoples of the world. Have mercy upon them. Impart unto them thy sweet Holy Spirit. Great love for thee. Great within thee. Let them repose that trust and confidence in thee. That they will believe you, Lord God. Have mercy upon them. Forgive their sins, O Lord. Open their minds, O Lord. Cast out unbelief and dust from them, I pray. In the name of my dearest Jesus. Amen and amen. Hallelujah! Praise the Lord! Hallelujah! Praise the Lord! Whatever sickness you have, touch your TV screens and mention the names of your incurable sickness and diseases and your heartbreaking problems. Cast them out in the name of Jesus. If it is cancer, leukemia, TB, diabetes, blindness, leprosy, heart disease, goiter, just say demons of goiter, cancer, leukemia, TB, diabetes, leprosy, demons of heart disease, leukemia. I command you to cast out from me in the name of Jesus. Lumayas ka sa akin sa pangalan ni Jesus. Ay, lahat ng uri ng karamdaman, lumayas ka sa akin sa pangalan ni Jesus. All diseases, heart disease, goiter, demons of blindness, cancer, leukemia, diabetes, demons of lesbianism, demons of homosexuality, demons of communism, demons of terrorism, be frozen, cast out in the name of Jesus. Be healed, be healed. We are healed in Jesus' name. This is permitted sickness and disease cast out. Capcos cast out in the name of Jesus. Be healed in Jesus' name. Be healed in Jesus' name. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Let us shout at the top of our voices as an expression of our faith in God. At a point of contact, raise your hands and jump 3 times. At the lower box only, not the upper box. Raise your hands. Tayo lang ang lulukso, minamahal. Taas ang kamay. Sumagay po tayo. Hallelujah, praise the Lord. 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 Let us clap our hands to dearest Jesus. Thank you, dearest Jesus. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Praise the good Lord. Hallelujah. You'll be testifying throughout the world that you are a child of God, that the good Lord has done many good things in your life. If you are healed before and today, kay gumaling, noon at ngayon, ang magumaling lang, silang mataas ang kamay, dalawang kamay. Those who are healed, raise your hands. Raise your hands, those who are healed. If you are not healed, you are not healed, do not raise your hands. Kung kay gumaling, itaas mo kamay bilang patutuo sa mga anghel sa langit, sa mga tao sa buong daigdig. Itaas mo kamay. Hallelujah. Taas mo kamay. Hallelujah, praise the Lord. Sabi ko, hallelujah, praise the Lord. You see, thank you, dearest Jesus. Thank you, dearest Jesus. You see, I love you, dearest Jesus. I love you, dearest Jesus. I love you, dearest Jesus. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Those
once you are sure that you have found the truth, before we were rabid Catholics, Roman Catholics, Baptist, Methodist, others were Muslims, others belong to other religions, but when we receive Jesus Christ as our Savior, our lives are changed, our problems are solved, our sickness and diseases were healed by the power of the living God. Just by prayer we were healed. We are sure that we are sons and daughters of God, heirs of eternal life, bound for heaven. We are so sure without doubt. Those who are sure without doubt that they are bound for heaven, they have found the truth. Raise your hands. Tens of thousands, hallelujah, are here. Here in the Cunita Astrodome. My dearest fellow countrymen, my dearest peoples of the world, this is only in Metro Manila, but throughout the Philippines, we have more or less 150 congregations of the Jesus Miracle Crusade Ministry. Hallelujah! If we are going to gather all the converts, all the Christians of the Jesus Crusade, Jesus Miracle Crusade Ministry, we will have 3 Lunitas to accommodate the Christians of the Jesus Miracle Crusade Ministry. 50 Astronomes cannot accommodate us. 50 ka mga Cunita Astrodome, hindi kami kakasya dito kung lahat ng mga Kristiyano pupunta rito. Taga Jesus Miracle Crusade Ministry. Binago! Gulay magkaramdaman! Damang-dama, ito ang katotohanan. Hiribing himala! Katugunan sa panalangin, kabutihan, kapangyarihan laban sa diablo. Tiyak! Nandito na ang katotohanan. Si Kristo ang aming buhay. Kami mga anak ng Diyos, tunay ng mga anak ng Diyos, galing sa lusak ng kasalanan, mga Katoliko, mga Baptist, mga Methodist, nandito kami lahat, tumanggap ng Espiritu ng Kristo, mayroon kami Espiritu ng Diyos, ngunit, tiyak namin kami mga Kristiyanong anak ng Diyos na kapagmana ng buhay na walang hanggan. Amen! Hallelujah! Praise the Lord! Let's go. Thank you, dearest Jesus! Thank you, dearest Jesus! I love you, my dearest Jesus. I love you, my dearest Jesus. I love you, Lord. I love you, Lord. I love you, Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Minamahal, kailangan mag-overnight po kayo, tayong lahat. Tatlong fasting and prayer, grabe ang power from the Lord God. Kagiting ka ng ahas, di ka tatablan. Baraling ka, di ka tatablan. Lasunin ka, di ka tatablan. Pag ikay nag-overnight, yan po'y katumbas ng 3 araw na pag-ayuno. Grabe ang power pag ikay nagpuyat ng dahil sa iyong pag-ibig sa mahal na Panginoon. Grabe ang answers to prayers. Anak ka ng mabait na Diyos, huwag ka mag-overnight, papaluin ka ng mahal na Panginoon. Magtataka ka, bakit maraming problema? Hindi ka kasi nag-overnight. Amen? Absent ka pa ng Miyerkules, huwag ka mag-absent. Baka maiwanan ka ng barko. Pag-akit tayo sa langit, wala na kami rito. Anong gawin mo pag-iyak? Baka mabusa ka ng luha sa kaiyak. Nandiyan na, habunin ka ng 666. Para huwag kang maiwan, overnight, Miyerkules, Linggo, nandun tayo sa mga churches natin sa katotohanan. Amen? That was praise the Lord. Hallelujah! Praise the Lord! Sa Martes, sweetheart, live? Oh no, meron pala tayo eh. Sweet, meron tayong kwan? Ito. Meron pala tayo ito. Ito delayed. Ito pala ilabas natin sa Martes. Minamahal, we love you so much. Do not be absent. Malapit na ang pagbabalik ng mga Panginoon. Minamahal, habag-habag naman ang ating mga kapwa Pilipino, mga madre, mga pare, na sincere sila. Sincerely
Wrong. Sa Samar, minamahal, may nagsabi doon, nagtataka ng 666, binibigyan ng pira. Tataka ng 666, kabag-habag naman. Tuwang-tuwa mga pare, mga madre, nagtataka ng 666. Hindi nila alam na sa Revelation chapter 13, 17, ang tatak ng 666 ay numero ni Satanas. Is this the mark of Satan? Kabag-habag ng mga tao ito. Kaya minamahal, kahit bayaran ka ng 10 million pesos para tatakan ka ng 666, huwag kang pumayag. Piliin mo mamatay sa gutom kaysa magpatatak ng 666. Amen! Hallelujah! Praise the Lord! Revelation chapter 14, verse 19 and 11, ang lahat may tatak ng 666 ay tapon sa lake of fire. Sa kadagat na katangapoy, wala nang katapusang paghihirap. Bakit mo tinanggap ang marka ni Satanas? Basahin mo ang Biblia, pabalik-balik. Revelation chapter 17 and 13, malalaman mo ang leader ng reliyon sa buong daigdig. Siya mag-order ng tatakan ng 666. Mismo yun, mahal, Papa sa Roma, nasa Biblia, ang mag-utos, tatakan ng 666 ang mga tao sa buong mundo. Dahil ayaw ng China magpatatak, ayaw ng Russia magpatatak, kaya magkaroon ng Third World War. Bago mag-Third World War, ang mga anak na mabait na Diyos, mainit sa Diyos, akit sa langit, magmana ng buhay na walang hanggan. Amen! Hallelujah! Praise the Lord! Yung po tinatawag rapture, meeting in the air. Hallelujah! Praise the Lord! Hallelujah! Praise the Lord! Ano mga mag-absent? We love you so much, but our dearest Jesus loves you more.